naglabas na naman daw po mga kababayan si Saldico ng panibagong video na naman. Actually, dahil ilang linggo lamang po yung pagitan, biglang tumaba dito si Saldico at biglang naging maayos yung pagmumuka at biglang bumilis yung pagtubo ng buhok ni Saldico dito mga kababayan. Akala ko ba part 2 po ito? Di ba pagka part 2, tuloy-tuloy na video yan at kinat lang mga kababayan. Pero dito, makikita nyo na okay naman yung kalagayan ni Saldico. Mukha namang walang sakit. At biglaan yung pagbilis ng pagtubo ng kanyang buhok. At biglaan din yung pagtaba niya dito mga kababayan. Tapos ang nakakatawa pa dito, kasi gusto nga nilang palabasin na part 2 po ito nung kanyang pagsisiwalat laban sa gobyerno. Ang gusto po nilang palabasin dito mga kababayan, eto pong si Saldico ay may malubhang karamdaman at eto pong bidyong ito ay isang beses lamang po na-shoot. At ganun ulit yung suot na coat nito pong si Saldico mga kababayan. Pero kung titingnan po ninyo yung diferensya nung una po niyang video sa bago po niyang video po ngayon, yung una medyo kalbo pa Medyo panot pa mga kababayan, ngayon malago na yung buhok niya. Di ba? Ito, isang panluloko to sa taong bayan. Pakinggan nyo mabuti. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Sadya naman! Para mailibing. Sadya naman mukhang terorista mga kababayan, di umano itong si Saldico. Kau ba naman, magnakaw ka ng bilyon-bilyon na pera ng mamamayang Pilipino, magtago ka sa ibang bansa, ano tawag sa'yo? Di ba mga kababayan? Ano tawag sa kanya? Alangan naman, sabihin natin, bayani etong si Saldico. Alangan naman, sabihin natin, etong si Saldico, mga kababayan, Panginoon. At tama lang yung ginawa niyang pagsisiwalat kahit hindi totoo. Di ba ang pinakamainam na gawin ni Saldico, sumuko ka na lang? Umuwi ka ng Pilipinas, harapin mo yung mga kaso mo, yung mga aligasyon mo, at yung totoong nagsisiwalat hindi nagbabasa ng script. Alam niyo, kunti na lang iisipin ko, iisa lang yung script nila. Ni Amy Marcos, script ni Chavit Singson, at script nitong si Saldico. Anyway, tuloy pa natin. Ako, kasama ang katotohanan, kahit saan man ako pumunta. Sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Para sa... sabi ng mga DD-shit nung una, sabi ng mga DD-shit, Marcos Jr., papanagutin mo yung sinasaldi ko na yan. Kinukonsinti mo yan, yung mga pagnanakaw na ginawa nila. Ngayong nagsalita itong si Saldico at nagsisiwalat ng puro kasinungalingan laban sa gobyerno. Oy, bayani ka talaga Saldico. Dapat meron kang immunity. Dapat pag nanalo si Sara, isalba ka, iligtas ka, protektahan ka, bigyan ka ng immunity dahil isa kang bayani. Di ba ganyan ka tanga at ganyan ka kabobo yung mga DD-shit na taga-suporta ni Digong. Di ba? Hindi ko kayo nilalahat pero karamihan sa inyo ganyan talaga. Anyway, tuloy pa natin. Pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Sinungaling talaga tong si Saldico. Magandang araw po sa inyong lahat. Bago ko ipagpatuloy ang aking paliwanag, nais ko munang magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong bukas na isipan, sa inyong pasensya, at sa pagtanggap ninyo sa mga impormasyong aking ibinabahagi. Alam kong hindi madali ang mga paksang ito. Mabibigat at mahirap tanggapin. Yun nga po sabi dito ni Noel, Boss Jake, tingnan mo yung buhok ni Saldico, nag-iba na. Kaya nga, tsaka yung kanyang aura mga kababayan, 'di ba yung una niyang video, medyo maitim tapos medyo
Makikita mong parang minake-upan lang na para magbukhang may sakit. Dito sa pangalawang video niya, part 2 po ito Same lang ng suit na suot. At same lang ng pangilalim na suot, mga kababayan. Part 2 na po ito, pero tingnan nyo yung buhok ni Saldico dito. Ang laguna, compare po dun sa una. Tapos tingnan nyo mga kababayan yung ano dito ni Saldico. Yung itsura. Hindi na katulad nung sa una, medyo maaliwalas na dito at medyo tumaba na po siya mga kababayan. Kaya nga ito, kalokohan na ito. Hindi po ako makauwi dahil malaki ang banta sa buhay ko. Ngayon naman, sabi dito, AI naman yan. Paano naging AI po ito? Ayan galing sa channel ni Saldico. Sa kanyang Facebook page. Ayan Wait lang, tandaan ko lang yung 152. Pakita ko muna yung Facebook page ni Saldico. Yan, may verified badge Tingnan nyo yung account, naka-verified. Merong 606,000 followers. Yan sunod-sunod yung upload na paninira. Ito yung una niyang video, pakita ko pala muna. Nag-deliver papunta sa bahay. Yan yung una niyang video mga kababayan, talagang yung buhok. Kita niyo yung buhok Medyo tsaka medyo mapayat yung baba niya dito. Yan Mukhang may sakit. Diba, ito na po yung bago. Ito tayo sa bago naman. Ito yung bago Papalabasin ng administrasyon na ako ay ngayon naman ay meron kaming natanggap na balita. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Pero mahalagang malaman ng taong bayan ang katotohanan. Muli, taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Una po sa lahat, sinasabi ng ICI at ni Henry Alcantara na 21 billion pesos daw ang napunta sa akin. Hindi po totoo yun. Wala akong natanggap na ganyang halaga. Alam mo, eto mga kababayan ang pinakamatindi po dito. Yung sinasabi dito ni Saldico, alam nyo kung bakit yung taong bayan hindi naniniwala? Kasi tingnan nyo mabuti sinasabi niya dito na wala siyang kinalaman. Sinasabi niya dito na inosente siya, wala siyang natanggap na pera. At yung mga pera mga kababayan na ibinabagsak po niya, para daw po kay Speaker Martin Romualdez, tapos sinasabi naman daw po ni former House Speaker Martin Romualdez na yun daw po ay para sa presidente. Sa madalit salita, sabi ni ganito, sabi ni ganyan, sabi-sabi, mga kababayan. At ang ending, siya po ang inosente at hindi nagnakaw ng pera ng taong bayan. Alam mo Saldico, kung lumulobo lang sa tiyan mo yung pera ng taong bayan, baka sumabog na yan sa dami po ng nakulimbat nyo. Diba? Ito pasintabi mga kababayan, kung lumulobo lang sa tiyan ni Saldico yung pera ng mamamayang Pilipino, baka sumabog na ang tiyan ito sa dami ng nakulimbat po nito na pera ng taong bayan. Tapos napakasinungaling pa. Diba, ituloy pa natin. Ang totoo, mula 2022 hanggang 2025, ang kabuuang pera na dumaan sa akin para ibigay kapal na mukha mo, Saldico, kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa dyan ang 100 billion pesos insertion ng Pangulo sa 2025 budget. Pati na rin ang 97 billion pesos flood control insertion na inilagay sa NEP ng 2026 national budget. Balikan natin kung paano ito nagsimula. Noong 2022, kakaupo ko pa lang bilang chairman ng House Committee on Appropriations, sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Makalipas ang ilang araw, tumawag sa akin si Yusek Bernardo. Sabi niya, kailangan ng tulong ng Bulacan sa problema nila sa baha. Pinapunta niya sa opisina ko sa Kongreso si DPWH District Engineer Henry Alcantara. Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian
sa mga proyekto ng DPWH. Sino ba nagsasabi sa inyo ng totoo ni Alcantara? Sinasabi ni Alcantara na ikaw ang nag-o-offer kung magkano yung kickback mo, kung magkano yung porsyento mo, diba yung SOP mo. Mismong si Alcantara nagsabi niyan. Tapos mismong si Yusek Bernardo naman ang nagsabi na wala talagang kinalaman dyan ang presidente. Maliwanag na ikaw yung isa sa pinaka-promotor ng pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Tapos ngayon, parang gusto mong palabasin na wala kang ninakaw ni piso at ang nagnakaw ng pera ay si PBBM. Diba? At saka itong si Romualdez, mga kababayan. Kasi sabi daw dito, maliwanag daw pag ibinabagsak daw yung pera kay Romualdez, ang sinasabi daw ni Romualdez, sabi ng presidente ganito, sabi ng presidente ganyan. Parang kung titingnan nyo mabuti, mga kababayan, maliwanag na ang presidente gusto nilang idawit dito Diba? Maliwanag, mga kababayan, na yung ginawa ni Romualdez, na yung ginawa ni Saldico, gusto nilang palabasin na ang presidente yung may kasalanan. Maliwanag nga na si PBBM yung isa sa nagsiwalat, mga kababayan, o pinaka nagsiwalat ng maanumalyang flood control na ito. Ano po yung mga nakawan sa pera ng mamamayang Pilipino? Anyway, tuloy pa natin. 22% para kay Speaker Romualdez, 2% para kay Yusek Bernardo. Ayos lang ako, ballpoint man. Teka, uwi ko lang dito sa hometown natin. Anyway, tuloy natin. Namiss ko masyado yung studio. At 1% para sa kanya. Doon po nagsimula ang tinatawag nilang deliveries. Ang sistema po ay ganito. Yan. Ang mga tao ni Henry Alcantara ay nakikipag-ugnayan sa mga tao ko na sina Paul Estrada at Mark Ticsay. Sila ang tumatanggap na pera mula sa mga tao ni Alcantara. Minsan sa bahay ko sa Valle Verde, minsan naman sa BGC parking. Pagkatapos nilang makuha ang pera, sila Mark at Paul naman ang nag-aayos o nakikipag-coordinate sa tauhan ni Speaker Martin Romualdez na si Jocelyn Sereno para sa pagdi-deliver. Ito yung tanong dyan, mga kababayan. Maniniwala ba kayo na papayag si Saldico na sa mga property niya gagawin yung transaksyon about sa pera o milyon-milyong pera ng mamamayang Pilipino o bilyon-bilyong pera ng mamamayang Pilipino tapos wala siyang mapapala kahit piso? Maniniwala ba kayo doon? Siyempre, kung ikaw ay isang DDS na tanga, maniniwala ka. Pero kung ikaw ay Marcos loyalist at isang Pilipinong may tamang pag-iisip, iisipin mo agad na bobo lang yung tao na makikipagtulungan sa ganyang gawain pero hindi makikinabang. Diba? So doon pa lang, mga kababayan, kaya sa kanyang mga property sinasagawa yung mga ganyang kuhana ng pera, yung dilibera ng pera, kasi alam natin na malaki ang porsyento ni Saldico dyan. At alam natin na siya yung pinaka-numero 1 nakinabang sa pera ng taong bayan, kaya nga sobrang bilis ng pagbili nila ng mga sasakyang panghimpapawid, sobrang bilis ng paglobo ng kanilang ari-arian, at sobrang sobrang tindi mag-aksaya ng mga kamag-anak nitong Nipo Baby. Kasi nga, gano'n na lang kabilis kumita ng pera etong si Saldico. Nang male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Una, sa North Forbes Park sa McKinley Drive, at nang lumipat siya sa number 14 Nara Street, South Forbes Park. Gusto ko pong linawin, hindi ako nakikialam sa mismong proseso ng paghatid. Dumaan lang po sa akin. Yes, Tol Chris, live lang ng live at magpapasko na. At least hindi tayo tumatanggap ng bayad, katulad ni Banat Bay, tsaka nung best friend mo. ng pera na agad dinideliver kay Speaker Romualdez. Ako lang po ang nagko-confirm sa text kay Speaker kapag nadala na ang pera sa bahay niya. At lahat ng ito, mula sa unang utos noong 2022 hanggang sa huling delivery noong 2025. Umabot sa mahigit 55 billion pesos plus ang naihatid sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Grabe, no? Madalas hindi nabubuo ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan ni Speaker, kaya iyan ang final total.
Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin yan, na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Ang listahan ng mga deliveries na ito kung kailan. Ito mga kababayan ito kasi yung masakit dito. Isipin nyo kung totoo yung sinasabi ni Saldico about po kay Speaker Martin Romualdez. Ang nakakalungkot lang kasi dito, gamit na gamit ang pangalan ng presidente. Diba? Ito, pagpalagay natin, kung totoo yung sinasabi ni Saldico patungkol po dito kay former House Speaker Martin Romualdez, ang masakit po dito, gamit na gamit ang pangalan ng presidente. Sabi ni presidente, ganito, hati kami. Sabi ni presidente, ganyan. Kaya nga mga kababayan ako, kung akong tatanungin, talagang maliwanag mga kababayan, na ako naniniwala din naman ako doon sa sinasabi ng iba, na di umano, yung ginawa ni Saldico na mga ganyan mga kababayan, ay imposible na wala ding alam. Ito pong si House Speaker Martin Romualdez, lalo na, at siya pong speaker ng mga panahon na yan. Ngayon, bigyan natin ng benefit of the doubt. Ano yon? Ang dapat gawin ni Saldico para patunayan niyang totoo itong sinasabi niya patungkol po kay House Speaker Martin Romualdez at kay PBBM, umuwi siya ng Pilipinas, sumpaan niya yung kanyang mga salaysay na yan at patunayan niya na talagang inosente siya. At yung dalawa yung nagkasala. Kasi kung sa social media lamang po niya sasabihin, malabong paniwalaan yan. Diba? Kasinungalingan yan. Lalo na at dito sa pangalawang video po niya, lumabas siya, kita nyo naman ang laki ng pinagbago ng itsura niya. Halatang nagsasakit-sakitan lang tong kumag na to. Diba? Anyway, tuloy pa natin. Magkano at saan dinala, ilalabas ko po kasabay ng video na ito. Ay, labas mo na! Noong November 2. Kasi biruin nyo, naglabas siya ng mga maleta mga kababayan pero sablay. Kasi yung katabi ng maleta, sasakyan na may conduction number na ang tinutukoy sa lugar ng Davao. Konti na lang iisipin ko na yung mga laman ng maleta na yon, baka yun po yung 51 billion pesos. Diba? Baka yun yung 51 billion pesos na doon inilagay at ipinadeliver doon. Diba? Anyway, tuloy pa natin. 2024, habang nasa proseso kami ng pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ang Pangulo mula Setyembre hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Sabi niya yan. Ayon pa kay Yusek Jojo, nang ipaalam niya ito sa Pangulo, ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusek Jojo lang ang maghahatid. Ang instruction po sa akin ni dating Speaker Martin Romualdez ay dalhin sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Gamit na Sinabi gamit. rin po sa akin. Gamit na gamit nila mga kababayan ang pangalan ng presidente. Alam nyo, ito na lang yan mga kababayan Alam nyo kung kasabwat ang presidente dyan, di sana hindi na po niya pa iimbestigahan yung maanumalyang flood control dahil posible na sumabit po siya. Pero bakit po niya pinaimbestigahan mga kababayan? Kasi gusto po niya na talagang lahat ng mga sangkot ay managot. Alam nyo po ba mga kababayan, ganito lamang po yan. Nung panahon ni Digong, may mga sinabi si Duterte na may mga korap daw sa DPWH, may mga umaabuso daw sa mga proyekto na ang gobyerno at kumikita ng malaki. Pero wala po siyang napakulong, wala po siyang napapanagot at wala po siyang pinaimbestigahan. Bakit? Dahil kung kasangkot ka, hindi mo pa iimbestigahan yan. Lalo na at may mga larawan na kasama ni Duterte, ito pong si Saldico. Diba sa panahon ni Digong, mas namayagpag mga kababayan, ito pong si Saldico. Sa panahon ni PBBM, dito siya natiklo. Tandaan nyo po yan. Diba? Yung mga tangang didisit dyan, baka sabihin, kaya siguro nagsasalita ng ganyan yung vlogger na yan kasi bayad yan. Uulitin ko lamang po mga kababayan ang totoong mga bayaran, naando daw sa kabila. May mga class yon. Mismong isang DDS vlogger na nagsalita. Huwag nyo kaming ina-atchoy dito. Diba? Yan.
Maliwanag mga kababayan ha, may mga larawan na kumakalat dati na kasama ni Duterte, ito pong si Saldico. Sa mga inauguration, ng mga proyekto, at maliwanag na sa panahon ni dating Pangulong Duterte, talagang sobrang tindi ng pangungulimbat na ginawa ni Saldico. At sa panahon ng gobyerno ni PBBM, dito po siya natiklo. Anyway, tuloy pa natin. Speaker Martin Romualdez na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30 Tamarind Street para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Noong December 2, 2024, personal kong i-deliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park. Ayon sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo sa number 41 Nara Street, South Forbes Park. Grabe no, may talagang antindi ng script ni Saldico. Sunod dito, noong December 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. Sabi niya, iyon naman ay dadalhin sa bagong bahay ng Pangulo sa South Forbes Park. Sa kabuuan, 1 billion pesos ang personal kong naihatid. Ako mismo ang nagbigay ng pera, kasama ang aking driver at mga tauhan. At lahat ito ay base sa direktang utos ni Speaker Martin Romualdez. At yan po nabuo ang kabuuang halagang 56 billion na ipinadala mula 2022 hanggang 2025. Pero kahit na i-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos, tandaan nyo sunog to kay PBBM mamaya. At kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Abangan ang part 2. Di ba ito na nga ata yung part 2 mga kababayan o part 3? Kasi biruin nyo, ang daming video nilabas ni Saldico, puro yun yung quote, no? Tapos ang pinakamatindi pa dito mga kababayan, puro allegation, wala namang resibo na tinanggap ni ganito, ni ganyan yung mga sinasabi niya. Ngayon, na masaklapan nito kaya malabong paniwalaan kasi yung mga taong inaaligasyonan po niya ay handa po siyang harapin dito sa ating bansa, hindi nagtatago. Hindi katulad ditong si Saldico na puro aligasyon lang pero siya po yung nagtatago. Tingnan nyo, si Romualdez mga kababayan, nakita nyo ba nagtago? Diba? Tingnan nyo si PBBM, nakita nyo ba nagtago? Yung nagsasalitang si Saldico na inosente daw siya, nasaan po ba siya ngayon? Diba nagtatago? Ngayon mga kababayan, ito, pakinggan po natin ang sinasabi ng mahal nating Pangulo. Ito, yan. Kasi nagkaroon po kanina ng press conference itong si PBBM at malaya po niyang sinagot lahat ng tanong ng mga taga-media. Ito, pakinggan po natin kasi dalawa po yung sinagot niya dito Yung aligasyon ni Senator Amy Marcos na si PBBM ay gumagamit po ng ipinagbabawal na bato at yung aligasyon ni Saldico mga kababayan sa ating mahal na presidente. Ito, pakinggan niyo po mabuti. Good afternoon, sir. Yes. Sir, how do you respond to the drug use accusations made by no less than your sister, Senator Amy Marcos, against you and the First Family? Sir, were you hurt by her accusations, and how do you explain these claims to the public? It's anathema to me to talk about family matters generally in public. I do not like to. We do not like to show our dirty linen in public. I'll just say this much. Pakinggan niyo ang sasabihin dito ng ating mahal na presidente ha. Sagot po ito sa paratang ni Senator Amy Marcos. Kasi yung anak niya na si Congressman Sandro Marcos ay nagsalita na rin nung una. Ano po yung sabi ni Congressman Sandro Marcos? Hindi gawain niya ng isang kapatid
Ano yung tinutukoy din na hindi gawain ng isang kapatid? Yung siraan mo, yung nakababata mong kapatid. 'Di ba? So ngayon, ito po ang isa pang sinabi ni PBBM. Naman, sagot naman po ni PBBM. For a while now, we've been very worried about my sister. When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. Patay! Boom! Sabog! Diba? Sabog! Diba? Sabi ni PBBM, nag-aalala siya sa kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos. Bakit? Dahil nakausap niya daw po yung kanyang mga kaibigan at kanyang pamilya. Ano po yung sinasabi, mga kababayan? Na yung kapatid daw po na yung kapatid daw po niya na nakikita niya or nakikita dun sa TV na nagsasalita ay hindi daw po niya kapatid. Eh kung tutusin, mga kababayan, ano eh, 'di ba may mga kumakalat nga na speculation. May mga kumakalat nga na di umano'y chismis na ito daw pong si Senator Amy Marcos hindi naman talaga Marcos, mga kababayan, at yan daw po ay Lacson. Kaya nga hinahamon po natin na magpa-DNA Diba? Kaya hinahamon po natin na magpa-DNA po siya. Kasi hindi po gawain ng isang ng isang Marcos na siraan yung kanyang kamag-anak. Diba? Konti na lang iisipin ko, kapatid ni Senator Amy Marcos. Ito pong si Norman Mangusin. Kasi parehas na parehas po sila ng alam nyo na yon. Pak, pak, pak. And that view is shared by our cousins, our friends. Hindi siya yan. Hindi siya yan. Ibig sabihin, alam nyo, double meaning to Gusto ko maging patas naman kahit papaano, mga kababayan. Double meaning yung sinasabi ni PBBM na ayon sa kanyang kaibigan at kapamilya na hindi daw yun yung kanyang kapatid yung nagsasalita sa entablado. Either yung tinutukoy ng presidente dyan, kaya niya nasabi na hindi yan yung kanyang kapatid kasi hindi yan gawain ng isang matinong kapatid. Na magsasalita ka dyan, sisiraan mo yung nakababata mong kapatid at aakusahan mo ng kung ano-ano para batikusin ng ibang tao at sirain sa publiko yung imahe ng kapatid mo. Ngayon, yung sinasabi dito ng mga kaibigan ni PBBM, maliwanag, mga kababayan, na talagang kung si Senator Amy Marcos, ito para sa akin ay may personal opinion, kahit pa sabihin na ginigipit itong si Senator Amy, maliwanag naman na mataas yung kanyang ambisyon. Gusto niya na maging presidente, mga kababayan, at tingin ko naiinggit po siya kay PBBM kung ano man yung narating ni PBBM. Kasi, mga kababayan, sa totoo lang, maliwanag din naman na ito pong si Senator Amy Marcos, kung talagang mahal niya ang kanyang kapatid, hindi niya sisirain ng ganyan. Pero tama rin po yung sinasabi dito ng ating mahal na Pangulo na hindi talaga gawain. I mean, yung si Amy Marcos na nagsasalita sa entablado, hindi yan yung kanyang kapatid. Dahil kung yan ay kapatid ni PBBM, hindi niya sisirain ang presidente. Baka nga ang magkapatid talaga ay si Senator Amy at etong si Norman Mangusing. Kasi ganun-ganun yung gawain nila parehas So, that's why we worry. Kaya nga, ito, mga kababayan, na para sa akin much better magpa-DNA etong si Senator Amy. We are very worried about her. I hope she feels better soon. Sir, quick follow-up lang po. Nagkausap na po ba kayo, sir? Yan. Or do you intend to talk to your sister? We no longer travel in the same circles, political or otherwise. So, no. Okay, thank you, Mr. President. Sir. For the last question, ayan, mga kababayan, ito ay sagot ni PBBM kay Senator Amy. Ngayon, sinagot naman yan ni Senator Amy Marcos bago tayo pumunta doon kay Saldico. Mga kababayan, doon sa sagot ng presidente kay Saldico. Ang sabi ni Senator Amy Marcos, mga kababayan, ito. Yan. Bongbong, ako to. Kung ano-ano na nakikita mo, ading. Patunayan mong mali ako. Gusto kong mali ako. Yan yung sabi ni Senator Amy Marcos, mga kababayan. Patunayan daw ni PBBM na mali. Ito daw pong si Senator Amy Marcos. Mali ka talaga, Senator Amy Marcos. Alam mo kung bakit? Meron bang isang tao
naiisa na lang yung kidney, tapos magagawa pang magbisyo? Meron bang isang tao na gumagamit ng ipinagbabawal na bato, pero nagagampanan yung kanyang tungkulin, yung kanyang trabaho at maayos yung tinatahak ng kanyang gobyerno, ng kanyang administrasyon? Diba? Meron bang tao na gumagamit ng ipinagbabawal na bato, mga kababayan, na ang hangarin lang ay papanagutin yung mga sangkot sa maanumalyang flood control at matinding korupsyon dito po sa ating bansa? Di ba ang alam ko sa gumagamit ng ipinagbabawal na bato, yung mga malalapit sa kanya, sala sa mga drug lord, yung mga malalapit na tao, yung mga anak, kamag-anak, nagpapagulong ng bilyon-bilyong halaga ng ipinagbabawal na bato. At mismong umamin na gumagamit ng fentanyl. Yun talaga ang alam ko, mga kababayan, na gumagamit ng ipinagbabawal na bato, yung aminado in public. Diba? Anyway, mga kababayan, kung titingnan nyo, yan yung sagot ni Senator Amy. Ngayon, balik ulit tayo dito sa sagot, mga kababayan, ni PBBM naman kay Saldico. Eto, tuloy natin. Kat Domingo, ABS-CBN. Good afternoon, Mr. President. Sir, we understand that you earlier mentioned that you do not want to dignify statements from former former Ako Bicol Party List Representative Zaldico, but he came out with a recent video claiming that you receive over 50 billion, if I'm correct, in kickbacks. Yeah. We know that you don't want to respond to this anymore, but the public begs for your answer. How do you actually convince the public that in this battle of he said versus you? Ito, Saldico, makinig ka ha. Saldico, ito, makinig ka. Diba sinasabi mo hindi ka magnanakaw? Diba pinapalabas mo sa public, inosente ka? Sabi ko nga, kung lumulobo lang yung pera ng taong bayan sa tiyan mo, baka sumabog na yan tiyan mo. Ito, makinig ka sa sagot ng presidente. You said, how do you convince the public that you are the more credible side of the story, and how do you respond to his allegations directly? Well, look at the quality of the statements. Alam mo, mahaba nang naging mga usapan natin tungkol sa fake news. Anyone can go online and make all kinds of claims and say all kinds of things. Paulit-ulit. But there's, it means nothing. For it to mean something, umuwi siya rito. Harapin niya yung mga kaso niya. Kung meron siyang gusto sabihin niya. Malalaman naman ng tao yan eh. Patunayan. But come home. Come home. Tsaka tandaan nyo, mga kababayan, yung kasabihan. Kung ikaw ang nag-aakusa, dapat patunayan mong totoo yung accusation mo. Ngayon, Saldico, paano mo patutunayan yung accusation mo kung puro ka lang sa social media, nagdadadaldal at hindi mo kayang umuwi dito at mag-take oath? Diba? Mag-under oath ka. Sumpaan mo yung salaysay mo. Maglabas ka ng mga ebidensya mo na makakapagturo na si Presidente ay talagang nakinabang dyan sa mga kickback SOP na yan. Diba? Dapat umuwi ka ng Pilipinas, harapin mo. At patunayan mo yung mga aligasyon mo na yan. Diba? Ito, tuloy pa natin. Ba't ka nagtatago sa malayo? Diba? Sa Paul. Ako, hindi ako nagtatago eh. Kung meron kang akusasyon sa akin, nandito ako. Uwi! Gawin niyo pareho. At para patas lang naman. Tama! Okay. Thank you very much, Mr. President. That ends our press conference this afternoon. Saldico, uwi! Uwi! Yung mga didisit na bobo dyan na sinasabing bayani si Saldico, bago nyo sabihing bayani si Saldico, pauwiin nyo muna. Diba? Alam nyo kasi ang problema dito sa mga didisit na ito. Eto sabihin ko na yung problema ko sa inyo. Ang problema ko kasi sa inyo, pagka against kayo, diba, against kayo sa isang tao, halimbawa, against kayo sa akin, maglalabas kayo ng mga accusation kung ano-ano. Ngayon, pag ako pumabor, pag yung mga sinabi ko ay pabor sa inyo, pupurihin nyo ko. Gagawin nyo akong Panginoon o di kaya naman bayani. Ganyan ang ginawa nila kay Saldico. Yan ang mga bobo eh. Diba? O ngayon, ngayon doon sa mga didiset, bago nyo sabihing bayani si Saldico, pauwiin nyo muna. O Saldico, kung nanonood ka, di ba marami kang pera, ba't di ka umuwi? Gamitin mo yung pera mo para maabsuelto ka sa mga kaso mo. Mapera ka naman bakit ka nagtatago?
Diba? Alam mo, Saldico, kung totoo yung sinasabi mo, laban sa presidente, umuwi ka na. Uwi! Umuwi ka na. At harapin mo yung mga aligasyon mo. Patunayan mo yung mga aligasyon mo laban kay presidente. Biruin mo yung mga inaakusahan mo. Katulad din na Romualdez, katulad din na PBBM, hindi naman mga nagtataguyang mga yan. Nandito lang sa Pinas. O bakit hindi mo uwiin kung talaga matapang ka? Kung talaga totoo sinasabi mo at may ebidensya ka. Kung hindi ka talaga nakinabang. O di ba uwi? So ngayon mga kababayan, yan po yung naging sagot ng ating mahal na presidente dito po mga kababayan kay Saldico at kay Senator Amy Marcos. Biruin mo, sabihin ba naman ni PBBM, yung do babae na nagsasalita sa entablado, hindi daw niya kapatid. Hindi daw niya kapatid mga kababayan. At yun daw ay ibang tao na. Totoo naman nga. Kasi, kaya nga sinasabi natin noong nakaraan, na kung talagang Marcos si Senator Amy, bakit hindi siya magpa-DNA? Diba? Bakit hindi niya patunayan sa publiko na siya talaga ay totoong Marcos? Anyway, mga kababayan, kayo po, ano po masasabi ninyo? Hinggil po dito sa accusation ni Saldico sa ating mahal na presidente at yung sagot naman ni PBBM sa accusation ni Saldico at ni Senator Amy. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hinggil po dyan.